So, yan yung ating mga yung ating mga manok dito. Kaunti na lang sila. Yung iba kasi is nabili na sila para sa per kilo din. Tapos yung mga sampin na nasili ko para gawin kong breeder ay sinisiparate ko na doon, no. So, maya-maya ay ipapakita ko sa inyo yung nasili ko na mga basilan at saka yung ating sampin na mag 5 months old. Yung ating basilan 3 months pa lang pero sinisiparate ko na sila. Okay. So by the way, yung pag-usapan natin ngayon ay maganda ba talaga na gawing negosyo itong mga native chicken? Well, kung ito ay hilig mo, may passion ka dito sa pag-alaga ng inyong mga hayop, maganda talaga na gawing negosyo. Para sa iyo ang negosyong native chicken. Pero kung ikaw ay gumagaya ka lang sa iba, tulad niya nagpapakain tayo, masarap tingnan, pero hindi mo hilig ang pag-alaga ng hayop, ay malamang hindi ka magtatagal dito sa pag-alaga ng mga manok. Dahil ito ay hindi basta-basta ito na ang pag-alaga, lalo na gawing negosyo itong native chicken. Kasi kahit ako, may hilig ako dito, pero aaminin ko sa inyo, nahirapan talaga ako nung una. Kahit araw-araw may iba-iba naman talagang problema sa ating mga manok. Pero ilang taon na tayo dito, dahil nga sa hilig po natin na pag-alaga ng mga ganito, mga manok, di ba? Mga hayop, mga anumang klase mga hayop, mga dati may kambing tayo, pero yun, manok na lang yung nandito kasi ito lang sila yung para sa akin yung madali na alagaan. Kasi asa dito ay meron tayong ginagawa pa. Isa pa, maganda talaga ang native chicken na gawin nating negosyo. Dahil una sa lahat, yan ang isang kulit. Una sa lahat, basilan. Wala kang kakumpetensya masyado sa ganitong negosyo na native chicken. So, pero kung ka talaga, hanapan mo ng paraan na may benta mo siya ng tama na presyo, ay talagang ma-motivate ka pag nandyan sa inyong inventory, sa inyong monitoring na kumikita ka, ma-motivate ka na mag-alaga at magpadami pa ng inyong native chicken. So para sa akin lang, sa idea ko lang, maganda siya na gawing negosyo para sa akin. Okay. Bukod sa super in demand itong mga native chicken ngayon, bali tulad sa akin ngayon, may kumukuha sa atin dito na mga estudyante para sa thesis nila. Imagine sa isang group ng ng isang eskwelahan, 3 sila, may kumukuha sa atin dito ng 50 plus, 54. Tapos yung iba, nakita natin yung iba, minsan 100 plus yung kinukuha nila ng mga week old na mga sisiw. Ayan. So kapag ganun na edad, mas mabilis ang pira sa ating native chicken natin. So yan yung isa, hindi natin ibibinta yan. Pati yan, lahat dito not available. Kasi nga gagamit tayo ng incubator ngayong taon, tapos konti lang yung ilulod natin, sayang ang kuryente. Isa, maganda to, basila, no. Ito iwan ko to. Ayan, no. So yun nga, sa kaunti lang yung nag-alaga ng mga native chicken ngayon, lalo na may mga okasyon, mga peak season, palaging kulang ang supply ng native chicken. So sa atin na tayo lang yung nag-alaga dito sa lugar namin, for example yung sampin, ako lang. So maraming pumupunta dito sa akin kasi meron tayong mga pure lines na mga sampin. So doon naman tayo sa kabila, pakainin natin.
So ito na yung na-separate ho natin, no? Like yung mga itim na yan, mga sampin yan. Yan, mga basilan yan, no? Mga basilan yan. Yung ibang kulay, yung mga black lahat. Mag 4 months, mahigit 5 months na. Yung mga sampin na yan. So maybe next month, pwede na natin silang isalan sa breeding niyang mga sampin na yan. Okay, so yan, nagparami tayo ng ating mga breeder, lalo na ito mga inahin natin. Dapat ay paramihin natin yung mga hen. Kasi nga gagamit tayo ng incubator na ngayong taon. Kasi hindi na po kaya yung magpalimlim lang. Okay, so maganda ang negosyo na native chicken, lalo na kapag yung mga alaga natin, yung mga pure lines, like for example yan, mga sampin, mga pure lines yan na mga native chicken. Ang reason kasi niyan, pwede ka magbenta niyan mga days old pa lang ay pwede ka nang kumikita. Week old, 2 weeks old, 3 weeks old, 1 month old, yan pwede na. Whereas kung maghintay ka ng per kilo 3 months, 4 months, ang tagal ng pera, tapos araw-araw kang nagpapakain sa kanila. So mga days old, week old, yan kumikita ka kasi kaunti pa naman yung ginagastos mo dyan. Okay. So, yan, maganda ang ating mga pure lines na gawing negosyo dahil ilan lang po ngayon yung nag-alaga talaga ng mga pure lines ng mga native chicken. So, yun nga, may bukod sa masarap yung karne nito, once masubukan ito sa ating mga customer na ginagawa nila ay balik-balik sila dito nakukuha sa atin kasi nga maganda yung ating mga pure lines sa mga native chicken. Dahil sa tagline na masarap yung karne nila. So isa pa, ngayon ko lang nalaman na yun nga sasabi ko kanina. Halimbawa, yung sabi ng estudyante na pag mayroong kailangan doon na sampin sa USTP na eskwelahan, pwede lang i-recommend yung aking mga sampin dito. Kaya yun ang isa sa pinaghahandaan natin kasi sayang na gusto silang bumili kung wala tayong mga manok dito. So dapat mayroon para just in case kung gusto nila mag-recommenda dito sa atin na bibili sa atin ng sampin, since tayo lang po yung may alaga na ganyan, pwede. So ang kung mas maganda na kung gawin natin negosyo yung ating native chicken, dapat marami yung ating mga breeders, lalo na yung mga inahin natin dito, dapat marami yan. Kasi nga, or maganda gawin natin commercial yung ating native chicken. Commercial type na yung dami ng ating mga native chicken. So kung alam mo na meron ka ng stable na market, may permanente ka na suki, yan, mag-expand, pwedeng mag-expand ganon. So sa akin, pwede na ako mag-expand siguro kung may budget lang. Pero unahin ko muna yung incubator at saka magdagdag ng mga inahin dito. Ito, hindi natin ibenta to. Kasi magandang klase ito na sampin at saka basilan. So yun nga, tsaka na tayo magparami ng ating mga manok if kulang sa supply, may stable na market, may suki ka, yan, pwede na. Pero kung alam nyo na hindi maganda ang presyo sa inyong lugar, wala kang stable na market, huwag muna. So sa akin na nakilala na ako, so pwede na akong kaya tayo nagdagdag dyan, mga 10 to lahat, 2, 4, 6, 8, 10, mga 10 ito na mga na gagawin po natin na mga breeder soon.
Para every time kung may mag-inquire sa atin yan, diretso na. Meron tayong maibibigay. So, dito ay magsilik rin tayo ng ng mga dito, mga sampin dito. Mga 4 lang na babae yung kunin ko dito. Yan, may basilan yan, yung abuhin. Yan pa mga kung may makita tayo na maganda dito, at least 20, magdagdag tayo ng 20 para gawin natin na inahin. Ang inahin yung pinaka-importante kasi sila yung magbigay sa atin ng maraming mga manok. Tapos kung makuha na natin yung 100s na breeders dito, yan, pwede na natin, hindi na tayo mag-iwan ng para gawin nating breeder, pwede natin ibinta diretso. Yan na. At least 20 yung idagdag natin. Meron tayong 10. Tapos meron pang 5. Kuha tayo dito. Mga 20 plus siguro yung separate natin na gawin natin breeder dito. Kasi may nakita ko sa ating native chicken na may maganda na patutunguhan ito. Okay.